Narito na ang recap ng One Piece episode 1172. Kung hindi nyo pa napapanood ang nakaraang episode, puntahan nyo lang ang playlist dito sa channel bago kayo magpatuloy. Simulan na natin. Si Loki ay gumawa ng isang bagay na halos imposibleng paniwalaan. Inaatake na ang Walrus School habang ang pinakakinatatakutan ng mga bata ay isa-isang nagiging realidad. Pero ang pinakanakakagulat na sandali ay nang tanungin si Gangko ng isang simpleng tanong, ano ang pinakakinatatakutan mo? At ang sagot niya ay talagang nakakabigla. Grabe ang episode na ito. Sa labas ng Walrus School, isang napakalaking ahas ang nagngangalit sa harap ng mga higanteng bata. Nagkanya-kanya silang takbo habang nagsisigawan sa takot. Hindi sila mga batikang mandirigma na madalas marinig sa mga alamat ng Elbaf. Mistulang isang halimaw na diretso mula sa bangungot ang hitsura nito. Walang pag-aatubili nitong kinagat ang kahoy na gusali ng paaralan habang ang mga bata ay nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon. Isang guro ang matapang na hamarang sa pagitan ng halimaw at ng mga estudyante. Isang pirasong kahoy lang ang hawak niya habang paulit-ulit na sinisigaw sa mga bata na pumasok agad sa loob ng paaralan. Maya-maya, isang malaking batang babae ang umiiyak habang sumisigaw na malapit ng lamunin ang isa niyang kaklase. Isang higanti ang mabilis na sumugod sa halimaw habang tanga ng napakalaking martilyo. Saka buong lakas na inihampas ang kanyang sandata. Pero kahit nasaktan na ang halimaw, biglang dumating si Sol habang mabilis na tumatakbo sa isang napakalaking sanga sa itaas. Saka binalot ng haki ang kanyang kamao at buong lakas na sinuntok ang ulo ng ahas. Bumagsak ng diretso sa lupa ang ulo nito. Napatulala ang mga bata. Pagkaraan ng ilang segundo, napalitan iyon ng matinding paghanga. Ngayon lang kasi nila nakita ang dalawa nilang guro na lumalaban ng seryoso. Doon nalaman na dati palang miyembro ng Giant Warrior Pirate si Principal Kiba. Dahil matagal nang wala sina Dory at Brogy, wala talagang ideya ang mga batang ito tungkol sa nakaraan niya. Mula naman sa makapal na balbas ni Sol ay lumabas sina Robin at Chopper. Doon pala sila nakasakay sa buong biyahe. Tinanong ni Robin kung normal lang bang may mga ganitong nilalang sa Sun Realm. Sumagot si Sol na may mga mababangis na hayop naman talaga roon, pero wala ni isa ang kasinlaki ng halimaw na iyon. Humingi rin ng paumanhin si Sol sa mga bata dahil nakita nila ang nakakatakot niyang anyo habang lumalaban. Pero agad namang sinabi ng mga bata na hindi sila natakot. Sa halip ay nagpapasalamat sila sa kanya. Bigla namang may sumigaw para kay Teacher Wolf. Napatingin si Chopper at nagtanong kung ano na naman ang nangyayari. Pagpasok nila sa loob ng paaralan, nadatna nila si Mr. Wolf na malubha ang kalagayan. Siya pala ang guro na unang hamarang sa halimaw para maprotektahan ng mga bata habang tumatakas ang lahat. Gayunpaman, iginiit niyang ayos lang siya at mas nag-aalala pa rin siya sa kaligtasan ng mga estudyante. Pagkatapos ay may dumating na isang kakaibang ulat. May grupo raw ng mga bata na basta nalang umalis sa paaralan nang hindi nagsasalita o nagpapalam kaninuman. Bago umalis si Sol, binalaan siya ni Mr. Wolf. Sinabi nitong mag-ingat siya at huwag na huwag niyang hahawakan ang mga bata. Lalong nagtaka si Sol sa kakaibang babalang yun. Tinanong niya ang isa sa mga bata kung saan nagpunta ang iba nilang kaklase. Itinuro nito ang direksyon ng dalampasigan at sinabing parang naglalakad ang mga iyon habang natutulog. Agad na napatingin si Robin. Nasa maayos na isang linya ang mga bata habang dahan-daang naglalakad papunta sa dagat. Tulog silang lahat at walang anumang reaksyon sa paligid. Sa harapan nila ay may isang palaso ni Gangko na dumudula sa lupa at nagsisilbing gabay sa kanilang dinaraanan. Napabulong si Robin. Natutulog sila, pero naglalakad. Kinumpirma naman ng ibang mga bata na sleepwalking nga ang nangyayari. Maya-maya, mas marami pang bata ang bigla na lang nawala ng malay nang walang malinaw na dahilan. Agad na bumaba si Chopper mula sa balbas ni Sol upang suriin sila. Samantala, kailangan pa ring tiyaking ligtas ang paaralan at mapigilan ang mga batang patuloy na naglalakad. Napatingin si Principal Kiba sa direksyon ng kagubatan. Sinundan iyon ng tingin ni Sol. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kasabay nito ay pinatunog ni Mr. Braid ang emergency horn. Pare-parehong natulala sina Sol, Robin, at Chopper. Mas marami pang mga halimaw ang lumalabas mula sa kagubatan. Lahat sila ay dambuhala, at papalapit sila sa paaralan. Samantala, sa underworld, nakatayo si Loki habang hawak ang kanyang martilyong si Ragnir.
Isa na lang ang nakakabit na si stone cuff sa kanyang paa. Tumingin siya sa grupo at sinabi na napakawalang muwang nila kung iniisip nilang sapat na ang isang posas para pigilan ang kanyang kapangyarihan. Kahit nakagapos pa siya, delikado pa rin siya. Sinabi pa niya na kung gusto talaga nilang iligtas ang Elbaf, pakawalan nila siya ngayon din. At ipapakita niya kagad kung bluff lang ba ang lahat ng kanyang sinasabi. Sumigaw si Hodge Rudon sa pangalan ng kanyang kapatid. Tahimik namang nakatingin si Luffy. Habang mariing nagngingit-ngit si Sanji. Inutusan sila ni Loki na bilisan nila. Dahil kung patuloy niyang ihahampas ang kanyang martilyo sa tamang bahagi ng Treasure Tree Adam, mabilis nakakalat ang apoy. Alam na alam daw niya ang pinakamalaking kahinaan ng Elbaf gaya rin ng alam nila. May kakayahan siyang wasakin silang lahat. Sa isang iglap ay sumiklab ang apoy at mabilis na kumalat paitaas sa mga sanga ng puno hanggang sa marating ang Sun Realm. Sa kabilang banda, habang nagdiriwang ang mga higanti sa Western Village, may dumating na ulat na may malaking sunog sa timog, at kasabay nito ay narinig din nila ang pagtunog ng emergency horn. Diretsahang sinabi ni Jarol ang malinaw na sitwasyon. Masama ang sunog. Inutusan niya ang lahat na kumilos agad at apulahin ito. Balik naman sa Walrus School, mabilis na tumakbo si Ange papunta kina Sol at Principal Kiba. Hingal na hingal siya habang sinasabing kilala niya ang lahat ng mga halimaw na iyon. Mas maaga noong araw na iyon, pinadrawing niya ang mga bata ng bagay na pinakakinatatakutan nila. At ngayon, lahat ng nilalang sa labas ng mga bintana ay eksaktong lumabas mula sa mga guhit na iyon. Iginuhit ng mga bata ang kanilang pinakamalalalim na takot. May isang batang nagsabing si Loki ang pinakanakakatakot na nilalang na naiisip niya. Pero may isa namang tumutol at sinabing si Nika ang tunay na sisira sa buong mundo. Doon nagsimula ang kanilang pagtatalo. Naroon si Fenrir, ang dambuhalang lobo. Ang Droger, ang mga naglalakad na patay mula sa mitolohiyang Norse. Isang napakalakas na bagyo na kahawig ng isang baliw na bersyon ni Zeus. Si Nidhogg, ang nilalang na sinasabing umangat-ngat sa mismong ugat ng World Tree. Si Jormungandr, isang kraken. Isang bersyon ni Nika na hindi itinuturing na bayani, kundi bilang nilalang na magwawakas sa lahat. Mayroon ding isang dambuhalang ibon na kahawig ng Agile ang sinasabing nakaupo sa tuktok ng World Tree at pinagmumula ng lahat ng hangin. May isang oso na may suot na helmet, isang kalansay na sundalo, isang maltong may sombrero, isa pang Droger na umaahon mula sa lupa. Diretsahang sinabi ni Ange kay Sol. Ang mundong ito ay nabuo mula mismo sa pinakamasasamang bangungot ng mga bata. Ang kanilang nightmare world ay narito na sa labas. Hindi kalayuan sa kanila, tahimik na pinapanood ni Gillingham, Saint Shepard Summers, at Gunko ang lahat ng nangyayari. Wala si Shamrock sa eksenang ito. Sinabi ni Gillingham na handa na ang lahat bago siya unti-unting lumutang habang napapalibutan ng mga simbolo ng antok. Pinuri naman siya ni Summers. Ipinaliwanag ni Gillingham na mananatili ang bisa ng kanyang kapangyarihan hanggang makarating ang mga bata sa mga barko. Pero naisip din niya kung maabyutan pa ba sila ng mga matatanda bago mangyari yun. Tumawa si Summers at sinabing ang pag-ibig ay hindi maiiwasang makasakit ng iba. Ayon sa kanya, kung gusto mong hawakan ng isang rosas, kailangan mong tanggapin na masasaktan ka ng mga tinik nito. Pagkatapos ay lumingon siya kay Gunko at tinanong, "Ano ang pinakakinatatakutan mo?" Sandaling nag-isip si Gunko. Pagkatapos ay maikli niyang sinagot, "Nika." At iyon ang kabuuang recap ng One Piece episode 1172. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod na anime recap. I-comment din ang pinakaastig na eksena para sa inyo, at magkita-kita tayo sa susunod na video.